Sa Royal Air Force Base sa Scotland, naghahanda ang koponan para sa emergency. Ang isang sasakyang panghimpapawid na tumatawid sa Atlantic ay na-hijack at si Colonel Drummond ay ipinatawag upang mangasiwa. Dumating siya na may seryoso at nakatutok na kilos at isang opisyal ang nagbigay sa kanya ng maikling paliwanag. Ang piloto at co-pilot mula sa ninakaw na eroplano ay ipinagpalagay na patay na at isa sa mga pasahero ang lumitaw sa listahan ng mga terorista sa Germany na isang nakagugulat na paghahayag. Si Colonel Drummond ay tumungo sa control center kung saan ang koponan ay nakapagtatag ng pakikipag-ugnayan sa eroplano at inutusan itong lumapag. Ang isa pang opisyal ay patuloy na nagbabantay habang paparating ang sasakyang panghimpapawid. Ang paglapag ay mahirap, ngunit matagumpay na nailapag ang eroplano. Humiling si Drummond ng mas malapitang pag-inspeksyon at sinubukang makipag-usap sa mga tripulante upang maunawaan ang sitwasyon sa loob. Biglang may gumalaw malapit sa isa sa mga pinto. Bumagsak ang isang parachute at lumitaw ang isang batang lalaki. 2 truck ng militar ang sumugod para kunin siya. Malinaw na ngayon na ito ay isang seryosong kagagawan ng mga terorista. May napansin si Drummond na bagong tao sa cockpit kaya nagradyo siya sa tao, nagbabala na anumang pagdalaw ay hahantong sa pagbaril. Inutusan ng lalaki na manatiling nakaupo at nakataas ang kanyang mga kamay. Iginiit ng estranghero na hindi siya terorista at humingi ng pagkakataong magpaliwanag. Nang maglaon, ipinadala ang isang translator upang makipag-usap sa batang si Elias. Sinuri siya ng doktor, ngunit gulat na gulat pa rin si Elias para tumugon. Nagbabalik ang kwento sa nakaraang araw. Sa silid ng hotel, naghahanda ang ina ni Elias na si Nadia para sa kanilang paparating na flight. Nakipag-usap siya sa kanyang doktor sa New York tungkol sa misteryosong sakit na kinakaharap niya. Maya-maya, tinawagan siya ni Elias para sabihing nakapag-check-in na siya ng kanilang mga bagahe. Nang gabing iyon, sinalubong siya ni Nadia sa airport. Nakatapos na silang magpasuri sa security at habang naghihintay para sa pagsakay, nagtungo si Nadia sa banyo kung saan pinaghalo niya ang kanyang gamot, uminom, at nag-inject sa sarili. Bumalik sa waiting area, nakipag-usap si Elias kay Farid na nagtanong kung nasaan ang kanyang ina. Hindi nagtagal, bumalik si Nadia at sumakay ang dalawa sa eroplano. Nag-alok ang flight attendant ng kape sa mga piloto bago tumungo sa lugar ng crew. Hiniling niya sa isang kasamahan na nagngangalang 8-ball na harapin ang isang nakakainis na pasahero sa first class. Lumipad ang eroplano mula sa Germany patungo sa Estados Unidos. Maya-maya, bumalik si Nadia mula sa banyo, nagsulat sa kanyang notebook at nakita ang larawan nila ng kanyang asawa. Naalala niya ang isang pagkakataon kung saan nasira ang kanilang sasakyan sa gitna ng liblib na lugar. Lumabas ang kanyang asawa upang humingi ng tulong habang siya ay nanatili kasama ang kanilang sanggol. Sa kalaunan, lumakad siya sa kagubatan at nakakita ng abandonadong bahay. Sa loob, sinundan niya ang bakas ng dugo sa basement kung saan siya ay inatake ng isang vampira. Nagawa niyang ikulong ang sarili, natagpuan ang walang buhay na katawan ng kanyang asawa at kinagat ng vampira bago ito winasak ng pagsikat ng araw. Bumalik sa eroplano, nagsimulang maging mas malinaw ang sitwasyon. Sinubukan ni 8-ball na pakalmahin ng isang pasahero, ngunit lumala ang sitwasyon. Isang air marshal ang namagitan at humugot ng kutsilyo si 8-ball, pinatay ang pangalawang air marshal. Pinatumba ng isang pasahero ang unang air marshal pagkatapos ay ipinadala ni 8-ball si Curtis upang hanapin at patayin ang ikatlong marshal. Bumalik si Curtis dala ang kanyang sandata at pinatay ni 8-ball ang huling marshal sa harap ng isa pang hijacker, si Carl, na mukhang nabalisa. Samantala, naramdaman ni Nadia na may mali. Nagpakita ng sandata si 8-ball at pinilit ang mga pasahero na manatiling nakaupo. Inipon ng kanyang koponan ang lahat sa likuran. Si Berg, isa pang hijacker, ay tumungo sa cockpit, nakipag-usap sa co-pilot na si Bastian at itinapon ang katawan ng piloto. Inanunsyo niyang kontrolado na nila ang eroplano at inutusan ng mga pasahero na manatiling tahimik habang ang kanilang mga kamay ay nasa upuan. Samantala, binago ng hijacker na si Yuri ang flight recorder at ipinaalam kay Berg. Binago ng co-pilot ang ruta ng sasakyang panghimpapawid. Si Elias, na nag-aalala para sa kanyang ina, ay pinag-aralan ang layout ng eroplano upang matulungan itong maiwasan ang sikat ng araw. Inihatid ni Curtis si Farid sa harapan habang si Carl naman ay sinusubukang panatilihing kalmado si 8-ball. Samantala, umalis si Elias sa kanyang upuan kaya sinundan siya ni Nadia, ngunit binaril siya ni 8-ball sa harap ni Elias. Hinawakan niya ang bata habang binabalaan siya ni Carl na manahimik. Pinag-usapan ni Berg at Curtis ang kaguluhan. Pinagsabihan ni Berg si 8-ball para sa pagkilos ng walang utos at ginamit niya ang pagbaril kay Nadia para takutin ang mga pasahero na sumuko. Gayunpaman, nagkamalay si Nadia sa cargo area.
Nakarinig siya ng mga asong tumatahol at umakyat siya sa isang hatch. Samantala, pinilit ni Berg si Farid at dalawang iba pa na mag-record ng pekeng video ng terorista. Nagtago si Nadja sa ilalim ng kotse nang dumating sina Curtis at Yuri para kunin ang mga kagamitan sa paggawa ng bomba. Habang nagtatrabaho si Yuri, kinain ni Nadja ang aso. Sinuri ni Yuri ang ingay at natuklasan siya para lamang patayin siya ni Nadja. Samantala, bumalik si Farid para umupo kasama si Elias. Si Nadja, na ngayon ay ganap na nagbago, ay sinusubukang gamutin ang kanyang sarili ngunit narinig si Berg na nagsasalita tungkol sa countdown. Ininom niya ang dugo ni Yuri para makabawi ng lakas at nagtungo sa cabin. Nilinlang ng mga hijacker ang mga pasahero na nagbabantang magpapakawala ng gas kapag may nanlaban. Nakita nila ang katawan ni Yuri sa tabi ng patay na aso na itinanim ni Nadja para iligaw sila. Maya-maya, nakita ni Nadja si Elias sa likod. Nataranta ang mga pasahero, iniisip na siya ang banta. Magkasamang sumugod sina Nadja at Elias sa cockpit, nagulat nang makitang wala na ang mga piloto. Nakiusap siya para sa sino mang makapagpapalipad ng eroplano. Isang lalaki ang humakbang pasulong at dinala siya ni Nadja sa mga kontrol. Naiwan si Farid para ipaalam sa iba ang totoong plano ng mga hijacker. Sa loob ng cockpit, inilock ni Nadja ang pinto. Naghahanda ang mga hijacker sa parachute na nakasuot ng diving suit. Nakipag-usap si Berg sa isang taong susundo sa kanila sa karagatan. Nagsimulang magbago muli si Nadja na ikinatakot ni Elias. Sinabi ng bagong piloto na ang eroplano ay nasa autopilot pa rin. Pinapanood ni Nadja ang mga hijacker sa pamamagitan ng security camera at sinabihan silang huwag gumawa ng anumang pagbabago hanggang sa tumalon sila, ngunit natuklasan ni 8 Ball na buhay pa siya. Bumalik siya kasama si Berg at hiniling na malaman ang kanyang lokasyon. Isang pasahero ang nagpahayag na siya ay nasa cockpit. Maya-maya, kumatok ang mga hijacker sa pinto. Inutusan ni Nadja ang piloto na ilipat ang ruta ng eroplano pabalik sa US kahit na mas malapit na ito sa Europe. Dahil sa takot, pumayag siya. Napagtanto ang pagbabago ng direksyon, galit na galit si Berg. Pinatay niya ang isang pasahero at nagbanta na magpapatuloy maliban kung bubuksan nila ang pinto. Nagdala si 8 Ball ng isang maliit na batang babae pasulong at hinawakan ito ni Berg para makita ni Nadja at nagsimulang magbilang para barilin siya. Bago siya matapos, biglang lumabas si Nadja mula sa cockpit at kinagat ang leeg ni Berg at sumiklab na naman ang gulo. Nilock ng piloto ang pinto sa likod niya, pinananatiling ligtas si Elias. Pinatay ni Nadja si Berg at hinabol ang iba pang mga hijacker, ngunit nagsimulang magbago si Berg bilang isang vampira. Naramdaman ni Nadja na siya ay nagbabago at bumalik upang tapusin siya gamit ang kutsilyo. Nasaksihan ito ni 8 Ball at tila may masamang plano. Bumalik si Nadja sa cockpit at sinabihan si Elias na manatili sa loob. Nagkulong siya sa banyo, napansin niyang patuloy siyang nagbabago. Samantala, hinanap ni 8 Ball ang bag ni Nadja, natagpuan ng kanyang notebook at binasa ito. Sinabi niya sa iba pang mga hijacker na siya ay isang vampira. Si Carl ay may pag-aalinlangan, iniisip na nababaliw na si 8 Ball ngunit ipinakita sa kanila ni 8 Ball ang isang UV light na nagsasabing maaari itong makasakit sa kanya tulad ng araw. Sa loob ng banyo ng eroplano, tinurukan ni Nadja ang kanyang sarili at habang ginagawa iyon, muli siyang binahan ng mga alaala mula sa kanyang nakaraan. Naalala niya kung gaano siya nahirapan na alagaan ang kanyang sanggol na si Elias habang nangangailangan din ng dugo upang mabuhay bilang isang vampira. Isang gabi, hindi tumitigil sa pag-iyak si Elias at si Nadja na dismayado ay sumigaw sa kanya ngunit mabilis niyang hinila ang kanyang mga pangil upang matiyak na hindi niya masasaktan ang kanyang sanggol. Kalaunan ay binisita niya ang lugar kung saan siya unang naging vampira at doon ay nakilala niya ang ama ng vampira na humawa sa kanya. Sinabi niya sa kanya na hindi makontrol ng kanyang anak ang pagkauhaw sa dugo at kahit na siya. Naniniwala siya na ang mga vampira ay nagdadala lamang ng sakit kaya binaril niya si Nadja. Bumalik sa eroplano, ang isa sa mga hijacker na si 8 Ball ay nagsimula sa paggawa ng matulis na kahoy. Nagtatalo ang mga hijacker tungkol sa kanilang mga susunod na hakbang. Sinabi ni Carl kay Bastian na ang kanilang pinakamagandang opsyon ay ang kontrolin muli ang cockpit. Umalis si Elias sa cockpit kahit na hiniling sa kanya ng piloto na manatili. Nahanap niya ang kanyang ina sa banyo at tinulungan siya. Nang muling puntahan ng mga hijacker ang piloto, mabilis niyang nilock muli ang sarili sa loob ng cockpit. Lumapit si Nadja kay 8 Ball ngunit handa na siya, inilawan niya siya ng UV light na sumunog sa kanyang balat at muling bumagsak. Pagkatapos ay sinabi niya sa iba na paliparin ang eroplano nang wala siya habang sinusuri niya si Nadja. Pinuno niya ng dugo ni Nadja ang panturok at naghanda upang iturok ito sa kanyang sarili. Sa sandaling iyon, dumating si Elias at na may hawak na baril.
Sinubukan ni 8-Ball na kunin ang baril ngunit pumutok ito at sinira ang isang bintana. Nawawalan ng presyon ang cabin at nagpanik ang lahat. Sinabi ni Bastion na mayroon lamang silang 10 minuto ng oxygen kaya dapat lumapag ang eroplano. Tinulungan ni Nadia si Elias na magsuot ng oxygen mask, kinuha ang baril at binaril si 8-Ball ngunit nakatakas ito. Samantala, nawalan ng malay ang piloto, hindi nagawang abutin ang mask habang pinapanatiling nakasara ang pinto. Sinamantala ng mga hijacker ang pagkakataong ito upang makapasok habang ibinigay ni Nadia si Elias kay Farid, sinabi sa kanya na panatilihin siyang ligtas. Biglang bumagsak ang lipad ng eroplano. Hinabol ni Nadia si 8-Ball at nahanap siya sa loob ng bulletproof na kotse. Binaril niya ito ngunit wala itong epekto. Hindi siya pinansin ni 8-Ball at tinurukan ng kanyang sarili ng dugo ng vampira at nagsimula siyang magbago sa isang vampira. Alam ni Nadia na dapat niyang pigilan siya bago siya maging napakalakas at nakakita siya ng alkohol at posporo na ibinuhos niya sa kotse at sinindihan ito. Habang pinapanood niya na nasusunog ang lalaki, naalala niya ang mas matandang vampira na nagsabi sa kanya na ang kanilang uri ay hindi dapat pahintulutan na kumalat. Tinawanan siya ni 8-Ball, sinabing hindi niya makokontrol ang halimaw sa loob ni Nadia na tumugon sa pagwasak sa mukha niya. Samantala, napansin ng mga hijacker ang usok. Mabilis na pinatay ni Nadia ang apoy at bumalik sa cabin. Sa sandaling muli siyang nakapasok, nagpaputok sa kanya ang mga hijacker. Nagpapanik ang mga pasahero at tumakbo pasulong kaya binuhat ni Farid si Elias. Samantala, natagpuan ng mga hijacker si 8-Ball na ngayon ay ganap na nagbago at nakakatakot. Hinabol niya ang mga kasama at nang maabutan niya sila sa wakas, kinagat niya si Curtis at inatake ang iba, inawaan din sila. Nilock ni Nadia ang kargamento sa likuran niya. Sumigaw si Elias na gusto siyang saktan ng mga pasahero. Sinabi ni Farid na hindi niya gagawin iyon ngunit may isang taong bumaril sa kanya kaya ipinagtanggol niya ang kanyang sarili at sinikap na tumakbo. Nakiusap sa kanya si Elias na huwag sasaktan si Farid habang kumikilos siya papunta sa kanya. Pagkatapos ay narinig ni Nadia ang mga vampira na sumusubok na makatakas sa lugar ng kargamento. Nagmadali siya upang pigilan ang mga ito at ikinulong si 8-Ball sa likod ng isang pinto na sumubok na tumulong ngunit nakagat sa halip. Ang isa pang lalaki ay bumaril kay 8-Ball. Upang pigilan ang impeksyon mula sa pagkalat, pinutol ni Nadia ang kamay ni Farid. Si Curtis na ngayon ay isang ganap na vampira ay umakyat pabalik sa eroplano. Nakipaglaban si Nadia sa kanya at kay 8-Ball, iniligtas ang isang stewardess. Pagkatapos ay bumalik siya sa mga pasahero, sinabi ni Farid sa kanila na si Nadia ay nasa kanilang panig at lahat sila ay tumungo sa cockpit. Sinabi ni Farid kay Nadia na ang eroplano ay halos wala ng gasolina at kailangan nilang mahanap ang pinakamalapit na paliparan. Kinumbinsi siya ni Elias at Farid na magtago sa isang madilim na lugar sa ilalim ng cockpit at nanatili si Bastion kasama nila. Sa wakas ay nagawa ng piloto na makipag-ugnayan sa isang airbase sa Britanya at sinabi sa kanila na ang eroplano ay na-hijack ngunit ang mga hijacker ay nakalock na ngayon sa cargo hold. Di nagtagal, hinanap ni Elias ang gamot ni Nadia habang naririnig ng mga pasahero ang mga vampirang umuungol. Ang isang nasugatan na tao ay nagpasya na magpakagat sa pag-iisip na ito ang makapagliligtas sa kanya. Kumilos siya at pinalaya si 8-Ball, gayunpaman, agad siyang pinatay ni 8-Ball at inatake ang iba pang mga pasahero. Napagtanto ni Nadia at Farid na lalo lang lumalala ang mga bagay. Tumakbo ang mga tao patungo sa cockpit na nagsisikap na makapasok habang pinananatiling ni Bastion na nakasara ang pintuan. Naiintindihan ni Nadia na hindi nila maaaring ibaba ang eroplano dahil makakatakas ang mga vampira, kaya nagmungkahi si Farid na pasabugin ang eroplano mula sa malayo pagkalapag nila. Pumunta sila sa tangke ng gasolina upang mag-set up ng mga pampasabog ngunit napagtanto na wala ang timer, kaya sinabi ni Nadia na mananatili siya sa likod at sisirain ang eroplano pagkatapos umalis ang lahat. Sinabi niya kay Elias na kailangan niyang gawin ito ngunit ayaw ni Elias na mamatay siya, kaya tumakbo siya sa kargamento na may hawak na UV upang maprotektahan ang kanyang sarili. Hinanap niya ang timer at hinabol siya ng mga vampirang hijacker ngunit iniwasan niya ang mga ito. Natagpuan niya ang timer at tumakbo ngunit sinalakay nila siya at nabitawan niya ang UV light. Mula sa cockpit, nakikita ni Nadia ang kanyang anak na nasa panganib. Nagtanong siya kay Bastion na nagsabing ang eroplano ay nasa autopilot at maaaring mailapag ito ng airbase. Pagkatapos ay hiniling niya kay Farid na mangakong aalagaan niya si Elias. Alam na hindi siya makakabalik, kinagat niya si Bastion at tuluyang nagpasakop sa pagiging vampira. Kasabay nito, inatake ni 8-Ball si Elias ngunit dumating si Nadia at nakipaglaban sa kanya. Sa panahon ng labanan, kinagat niya si Nadia. Mabilis na nag-isip si Elias at binuksan ng pintuan ng kargamento at ginamit ni Nadia ang bukas na pintuan upang itulak si 8-Ball sa labas.
Nakita ni Ferd na kasama pa rin ni Elias si Nadia at nang subukan ni 8 Ball na bumalik sa loob, pinatagilid niya ang eroplano at nang tumama ang sikat ng araw, nasunog si 8 Ball hanggang sa mamatay. Binigyan ni Elias si Nadia ng ilan sa kanyang dugo at nagising siya. Halos mawalan siya ng kontrol at sinubukan na uminom ng higit pa ngunit pinigilan ang kanyang sarili, itinulak siya palayo at bumalik sa kargamento. Kalaunan sa RAF base, hiniling ni Elias sa translator na tulungan si Ferd ngunit tumanggi siya. Ipinaliwanag ni Elias na kailangan nilang iligtas siya bago ang paglubog ng araw o ang mga vampira ay aatake, ngunit tinurukan lang ng mga sundalo si Elias ng pampakalma. Ang commanding officer na si Colonel Drummond ay nagpasya na maghintay habang sa eroplano, kinakain ng mga vampira ang mga patay na katawan. Nagmakaawa si Farid sa mga sundalo ng pag-unawa ngunit hindi nila siya pinaniwalaan at sa huli, pinabagsak nila siya at kinaladkad siya mula sa eroplano. Sa loob, ang mga sundalo ay inatake ng mga vampira at nakita ni Farid si Elias sa malapit ngunit hindi makuha ang kanyang pansin. Hindi alam na nasa labas na si Farid, pumasok si Elias sa loob at nakita ang kanyang ina na kinakain ng isang sundalo. Tinawag niya ang pangalan nito at nang mapagtanto na hindi na siya ang ina na kilala niya, gumawa si Elias ng mahirap na desisyon at pinasabog niya ang eroplano. Si Drummond at ang kanyang koponan ay gulat na nanunood. Pagkatapos ay natagpuan ni Farid si Elias malapit sa pagkawasak at mahigpit silang nagyakap, sa huli ay silang dalawa lang ang nakaligtas sa kakilakilabot na paglipat. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.